Magandang gabi mga kapatid. Magsiluhod tayo at atin pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kaming kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo po. Ngayon ay ang ika-4 na araw ng ating simbang gabi at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor M. Arellano, ang ating parish administrator. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Tayo nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloobong ang iyong mga anak ay magkamit ng paghingap ng mahal na Birheng Maria at pakundangan sa kanya ay mahang ang talaan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baong na asawa ng isang anak na ang pangalay Samson. Nakalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zura, ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon. At ang sabi, hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Pilisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya, at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilak ko, itatalaga sa Diyos. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukog kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muugto at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalan. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala niya. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pool sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan.
Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Herodes ang hari ng Judea. May isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na bumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang, kaya pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunod ng kamanyang. Samantala nagkatipon-tipon sa labas ng mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dampa ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ilang, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang papanumbalikin sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwaid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo, at ngayon, mabibingi ka at hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao, nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng ganon. Gayon sa templo, sa loob ng templo. Paglabas niya, ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya
Hindi nga nagtagal ay naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harap ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong kapatid. Magandang gabi po. Siyempre, batiin mo yung katabi mo, sabihin niyo sa kanya, kapatid, naka-4 na gabi ka na ba? Sino ang naka-4 na gabi? Pumalakpak ng malakas? Naka-3 gabi, pumalakpak ng malakas? 2 gabi, pumalakpak ng malakas? Ngayon pa lang nagsimba, pumalakpak ng malakas. Nahiya na yung iba. Bagaman kahit ano ang bilang ng ating pagsisimba, ito ay kaaya-aya sa Diyos. Amen? Dahil tayo ay nagpapasalamat sa mga biyaya na ibinibigay natin sa Kanya. Amen? Ang minamahal kong kapatid, ang simbang gabi ay isang uri ng paglalakbay. Hindi ba from day 1 to day 9, naglalakbay tayo, nagsusumikap tayo na mabuo ang 9 na gabi. Sino dito may panalangin para mabuo yung simbang gabi? No? Sino may panalangin? Sino meron dito dinadasal? Kaya gusto niyang buuin ang 9 na gabi. Pumalakpak. Ayan. Naglalakbay tayo, no? Na mayroong tangan-tangan sa ating puso na mga panalangin. No? Panalangin na, Lord, sana yung 2026 ko ay maging maayos, no? Sige nga, ano yung mga dasal natin ngayong simbang gabi? Sige po. Tay, ano yung dasal mo ngayong simbang gabi? Gumaling po yung kapatid ko. Gumaling ang kapatid sa may sakit. Palapakan po natin. Okay. Ano pa? Si Nanay. Anong dasal nyo ngayong simbang gabi, Nay? palusto, malakas ang katawan. Maging malusog at maging malakas ang katawan. No, palapakan natin. Dito. Ano yung Connie? Ano ang dasal mo? Sama-sama at tuloy-tuloy ang paglilingkod. No? Sa San Agustin. No? Palapakan natin, no? Oo. Ikaw, magkaroon ng boyfriend? Ano? Maging masaya bang pamilya? Maging masaya ang buong pamilya, no? Ang gaganda na ating mga dasal, no? O palapakan natin. Yung iba, ang dasal, mamayat nga, no? Oo, pero next year pa. Oo, kakain pa ng marami ng Noche Buena. No? Yung iba, ang dasal ay, Lord, sana mas maging maayos yung 2026, no? Mawala na yung mga kurakot. No, makulong na yung mga kurakot. No? Patapos na yung taon, wala pa rin nakukulong. No? Kumbaga, tayong lahat isang naglalakbay na pamayanan na mayroong tangan-tangan sa ating puso. Yun yung pag-asa, no? Umaasa tayo na maging maayos ang ating buhay sa susunod. Kaya po, maaari natin sabihin na ngayong simbang gabi ay panahon ng paglalakbay na may pag-asa sa ating puso. Amen? Pag-asa sa ating Panginoon na hindi tayo pinababayaan. Ngunit, minsan, yung pag-asa natin, hindi naman perfecto. Diba? Tayo minsan na nawawala ng pag-asa. Katulad ng ating tampok sa ating ebanghelyo, si Zacarias. Sino si Zacarias? Zacarias ay asawa ni Elizabeth na magulang ni Zacarias, magulang ni Zacarias. Zacarias, tatay ni Juan Reyes. Juan Bautista. No? Yung naghanda sa daraanan ng Panginoon, pinsan ni Jesus. No? Sa Ebanghelyo, ano daw si Zacarias? Si Zacarias ay isang pari na nakatakdang mag-alay sa templo. Alam nyo,
yung pag-aalay sa templo dahil maraming pari, ano yan, drolats yan, bunutan, kung sino-sila, kung sino-sino. No? Pero napalad siya, nabunod siya. Ngunit itong si Zacarias, meron ng matagal na pinagdadasal sa Panginoon. Ano yung kanyang pinagdadasal sa Panginoon? Siya ay magkaroon ng anak. No, bakit? Kasi noong panahon na iyon, kapag ikaw ay walang anak, ang turing sa iyo ay malas. O tingnan mo katabi mo, kapag malas yan. Ang turing noon ay hindi pinakikinggan ng Diyos kasi siya ay sinumpa. No? Kaya kahit siya ay madasalin, kahit siya ay tapat sa Panginoon, meron pa rin kirot sa kanyang puso. Lord, kailan mo ba tatanggalin yung sumpa? Lord, hindi mo ba ako mahal? Matapat naman ako sa iyo. Naglilingkod naman ako sa iyo. Nagsisimba naman ako tuwing linggo. Nagsiserve naman ako sa iyo dito sa San Agustin. Di ba? Mabuting tao naman ako. Pero bakit hindi mo parang pinakikinggan yung dinadasal ko? Ganun tayo minsan, di ba? Katulad tayo ni Zacarias, minsan nawawalan tayo ng pag-asa. No? Kaya, doon sa kwento ni Zacarias, merong tatlong uri ng pag-asa yung kanyang naranasan, na ating nararanasan ngayon. No? Una, ang kanyang karanasan ay napagod na pag-asa. Pangilit po. Napagod na pag-asa. Siguro, nung ginasal sila ni Elizabeth, no? Talagang naghahanda sila sa kanilang magiging anak. Ilang beses, isang beses, pag nag-try, 2 beses nag-try, no? 5 beses, 1 taon, 2 taon, dumating ang 10 taon, 20 taon, hindi pa rin binibigay ng Diyos. Siguro, sinasabi sa puso ni Zacarias, Lord, pagod na akong maghantay. No? Ikaw na lang bahala. Kumbaga, nagdadasal pa rin siya, pero hindi na siya nag-e-expect. No, minsan ganun din tayo no? Minsan may mga panalangin tayong kinapaguran na natin idasal. Kasi akala natin, hindi na to ibibigay. No? Pero, ibinigay pa rin ng Panginoon. Kahit na ito ay lumipas na sa expectation ni Zacarias. Pangalawa, ano ang uri ng pag-asa na meron si Zacarias? Natahimik na pag-asa. Pakiulit po. Natahimik na pag-asa. Diba, noong nagpakita ang Anghel Gabriel sa kanya, hindi na siya makapaniwala. Sabihin niya, paano mangyayari ito? Sapagkat ako ay matanda na. No? Lord, bakit ngayon pa? Parang nakalimutan mo na ako. No? Kumbaga, hindi matanggap ni Zacarias na ang Diyos ay mabuti sa kanya. Kaya anong ginawa ng anghel? Siya ay pinatahimik. No? Naging bingi siya. At siya ay naging pipi. Bakit? Para matanggap niya sa kanyang puso, sa katahimikan, na siya ay pinagpapala pa rin ng Diyos. Minsan kasi ang dami-dami natin sinasabi, ang dami natin complain, no? Ang dami natin sinasabi sa Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, wait anak, ako muna magsasalita sa iyo. No? Kasi minsan, hindi natin pinakikinggan ng Diyos, ang pinakikinggan lang natin ang ating sarili. Kaya akala natin hindi tayo pinagpapala kasi salita tayo ng salita. Hindi natin nakikita yung pagkilos at paggalaw ng Diyos sa ating buhay. No? Kaya pinatahimik si Zacarias upang marinig niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Minsan ganoon din tayo, kailangan lang natin tumahimik. No? Sa bahay, ang dami natin sinasabi. No? Bakit ang ingay ng bahay? Kasi si nanay dada ng dada. Kasi walang nagpapakumbaba. Lahat may sinasabi. No? Baka ngayon, inaanyayahan tayo na patahimikan na natin ang ating mga sarili.
ang ating puso at pakinig tayo sa Panginoon. Upang sa gayon, mas matanggap natin ang kanyang plano sa ating buhay. Si Zacarias, dinatahimik upang mas matanggap niya yung biyaya na ibibigay sa kanya. Amen? Ano yung unang pag-asa ni Zacarias? Napagod na pag-asa. Pangalawa, natahimik na pag-asa. Pangatlo, naghintay na pag-asa. Pakiulit po. Naghintay na pag-asa. Ba sinabi doon sa Ebanghelyo, nung bago ipanganak si San Juan Bautista, si Zacarias ay napipina. Kaya masasabi natin, 9 na buwan na pipi si Zacarias. No? Nag-iintay siya ng biyaya ng Panginoon. Nasa katahimikan. Minsan kasi, kailangan lang natin mag-antay. No? Kung handa na ba ang ating puso dun sa mga panalangin na pinagdadasal natin. Kasi minsan mga minamahal ko kapatid, kailangan lang pala nating tignan yung ating kalooban kung tayo ba ay handa na dun sa ating pinagdadasal. Minsan kasi, hindi tayo handa dun sa mga bagay na pinagdadasal natin. Kaya ano sinasabi ng Diyos? Wait muna anak. Maghintay ka lang anak. Dahil ang puso mo ay pinapanibago ko pa upang tanggapin mo ang biyaya na ibinibigay ko sa iyo. Amen? Si Zacarias naghintay ng 9 na buwan upang ang kanyang puso ay tumanggap, maging handa sa pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Walang iba kundi si Juan Bautista, ang kanyang matagal nang pinagdadasal, no? Para sila ay matanggal sa kamalasan, upang sila ay maiangat, no? Matanggal ang kanilang mga kahihiyan sa kanyang bayan. No? Si Zacarias, napagod, natahimik, naghintay, pero ang Diyos hindi siya pinabayaan. Amen? Maring tayo din, may ganong karanasan. Minsan napapagod na tayo. Para saan ba yung pagpapagal natin, yung pagpapagod natin araw-araw? Papasok tayo, traffic. Pag-uwi natin gabi na, matutulog na tayo. Paulit-ulit. Tapos ang ating sasahurin, ganun na lang. Diba? Paulit-ulit. Para walang patutunguhan. Pero ang Diyos, sinasabi niya, huwag kang mapagod anak, kasama mo ako. Tumahimik ka muna anak, pakinggan mo ako. Maghintay ka lang anak, kasi may plano ako para sa iyo. Ang minamahal ko kapatid, si Zacarias ang kasama natin ngayong ika-4 na gabi. Upang ipaalala sa atin na ang Diyos ay nakikinig sa ating panalangin. Amen? Kaya ano dapat natin gawin? Huwag kang mapagod manalangin. Ulitin natin. Huwag kang mapagod manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag ako. Kapatid, huwag kang mapagod manalangin. Bakit? Kasi ang Diyos ay nakikinig sa atin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo na po muna. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanman hindi magmamaliw sa tamang panahon, kanyang ipagkakaloob ang mga adikain at pangarap ng kanyang bayan. Manalangin tayo, Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloy na huwag maging matatag ang mga namumuno sa simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Magsulikat nawa ang mga namamahala sa bawat pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Kalinain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap
na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak na kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Patuloyin mo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan, ang mga kapatid namin yumao na. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pagtanggap namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo. Hinili namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa paghahain ng alay. Magsitayo na po na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang mga alay namin nakahain sa iyong dambana ay pabanalin. Gawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumaspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang maglalatao at maisilang sa iyong anak na siyang namamagitan
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Jesucristo ang mahal na birhen nagpupulit na gagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tarang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Hilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel, magsisiyawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Sa mga nakatayo po, ilagay niyo ang kanang kamay sa kalawang dibdib. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinag-iisang pusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, hindi namin nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung narapat. Tumayo sa harap mo
Para maglingkod sa iyo, sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang simbahan naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Milo Hubert, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinilay na may pag-asa silang maling mabubuhay. Dahil din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagkindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa na mahal na Dunay Maria na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig ni San Jose. Kanya kabiyak na puso, kaysa ng mga apostol, San Andres na aming patron at pinakasig, at lahat ng mga banal ni San Agustin. Ang lahat na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na pa man. Sa tagubilin man ang gagaling ng ulas sa tulong ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos. Payag natin ng panasalo. Kami kamaya sa lahat ng mga pagkatuloy ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, nilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Cristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian,
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod ako. Mga kapatid, naroon si Jesus ang kordero ng Diyos siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Kapalad tayo na aniyahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. Sa mga hindi po makaluluhod, pakilagay na lamang po ang kanang kamay sa tapat ng ating puso. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa naming masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kaming mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siya sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kaming matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa naming pasanin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan.
Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Dalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na paikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na dalahing ina ng Diyos, ay maging dapat nawang makamit ng iyong kaloob na pagtubos sa mga magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Announcements. Ang Education Ministry ay nag-iimbita sa mga lingkod na nais pong magturo ng kaalaman ng simbahan o maging isang katekista. Kung ikaw ay 18 taong gulang pataas at interesado, maaari lamang po na magpunta sa parish office o hanapin si Sister Cynthia or Sister Ethel. Ang SSDM Ministry ay naghahanap din po ng mga nais maging isang SSDM volunteer. Sa mga interesado, maaari pong makipag-ugnayan sa ating parish office o hanapin si Sister Maria. Bukas po ang ikalimang araw ng simbang gabi. Tayo po ay hinihikayat na magsuot ng kulay dilaw o yellow at maaari po tayong mag-offer spaghetti pasta. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pagtulong. Ang Misa de Gallo sa ating parokya sa darating na ika-20 ng Disyembre ay pangungunahan ni Bishop Mylon C. Vergara sa ganap na ika-4 ng madaling araw. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa at magsimba. Pinababati din po sa lahat ng may gustong magbigay ng bago o maayos na laruan para sa mga bata ngayong Kapaskuhan. Ang mga ito ay pamimigay sa mga bata sa darating na December 25 bilang bahagi ng programang Paskong Bulilit. Sa mga nagnanais, maaari lamang po itong i-drop off sa box na makikita sa ating parokya. Maraming salamat po. Ipinapaalam po ng Tau Gamma Phi Fraternity Katipunan Chapter na ang pagkatapos po ng misa, maaari po kayong dumaan sa ating outpost. Meron daw po silang konting pakain. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Answered prayer yun sa iba, no? Ipakain daw, no? Ang minamahal kong kapatid, si Zacarias ay may 3 katangian ng pag-asa na atin din minsan nararanasan at nararamdaman. Una, napagod na pag-asa. Pangalawa, natahimik na pag-asa. At pangatlo, hintay na pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkapagod, pagkatahimik at paghihintay, ang Diyos ay hindi siya pinabayaan. Ang Diyos ay biniyayaan siya ng kanyang iniintay na panalangin. Kaya huwag tayong mapagod, patuloy tayong maghintay at tahimik na maghintay sa pagdating ng biyaya sa ating Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong kapatid, huwag kang mapagod magdasal. Amen? Salamatan po natin ang mga nag-alay po ng mga spaghetti, pasta, and sauce. No? Palapakan po natin sila. No?
Salamat po sa mga nag-sponsors, no? Sa misa ito, pati yung magpapakain po mamaya. Marami pong salamat po sa Tao Gama Katipunan Chapter. Napalapakan po natin sila. Sana bukas pa rin, no? Meron. Amen? At sa mga nakakulay blue, salamat po. Palapakan po natin sila. At bukas, ang ating isusuot ay color yellow. Kung walang yellow, dilaw. Ayan. Ang ating ialay ay nauna pala ako, no? Spaghetti, pasta, pababa at pataas. Ayan, no? Sa mga mag-aalay, maraming pong salamat in advance. Ayan. Kaya, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, naka-apat na tayo. See you tomorrow. Palapakan natin ang Panginoon. Matapos mo na misa, pag-picture taking po tayo, no? Magpapakita ng ilot ng ulo sa taas. Gano'n. Kailangan makita lahat, no? Picture taking tayo sa harapan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang humayo ay naglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.